marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa ata yung kagabi. Nako, hindi niya alam na mga kadonatics na 6.9 ang lindol kagabi. Nabalita na ng international news. Tapos ito, rumored lang yung sa kanya. Nako. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya. Naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. O ito mga kadonatics, ang dami nating update today. Sa gitna ng kalamidad sa Pilipinas, nag-viral na naman ang ating Pangulo. Okay lang sana kung sa kabutihan mga kadonatics, pero sa kapalpakan na naman. Paano kasi mga kadonatics? Piruin mo, hindi niya alam na may lindol. Rumored lang ang nakarating sa kanya. Ay habang sa Cebu mga kadonatics ay grabe na, marami nang namatay. Anong klaseng presidente meron tayo? Di ba? Nasa ground zero na si Inday Sara Duterte. Tapos hinahanap ng mga loyalists mga kadonatics na si Lustay daw, si Inday Sara, baka bumiyahin na naman sa abroad. Naku, wala talagang kwenta itong mga loyalists na to. O ito mga kadonatics, hindi na paligoy-ligoy pa. Tara. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung... May lindol pa yata. Wait lang mga kadonatics. Before tayo pumunta sa lindol pa yata, biruin mo mga kadonatics. Akala ko ba normal lang yung bagyo? Bakit ka nagpo-problema ngayon? Natatandaan nyo? Yung last mga kadonatics, sabi niya, dapat i-normalize natin yung tingin sa bagyo. Kasi yan naman talaga yung parang accustomed na natin mga kadonatics. We are used to it daw sa mga bagyo. So, dapat i-change na natin yung perspective natin towards bagyo. Hindi na tayo magpuproblema niyan kasi normal na lang. Ngayon, may ganyan ka na statement. Di ba? Kakaiba. Tapos ngayon, nagkakamatay na sa Cebu. That time, mga kadonatics, kahapon. Nako, biglang, sinabi mo pa naman sa harap ng mga tao mo na may lindol pa ata. Kagabi pa mga kadonatics, hindi niya alam talaga kung anong nangyari. Kung gaano ka lala, presidente ka, wala kang alam. Ay, nako, padayon. Kagabi. Kami po, kung makita po ninyo, Mayor, kung makita po ninyo, ang pagpunta po namin dito ay kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama ng upong dito, lalo na dito sa Masbate. Akala ko ba normal lang? Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa ata yung kagabi. Nako, hindi niya alam na mga kadonatics na 6.9 ang lindol kagabi. Nabalita na ng international news. Tapos ito, rumored lang yung sa kanya. Anong klaseng presidente meron tayo mga kadonatics? Sana yung sinabi nila na pagala-gala lang si Inday Sara Duterte. Ayun mga kadonatics, pagkahit ng bagyo, ng lindol, andun si Inday Sara Duterte sa ground zero talaga. At kagabi lang may aftershock pa na 5 yung capacity ng lindol mga kadonatics. Capacity ba tawag yan? Kalimutan ko. Basta, can you imagine mga kadonatics, may statement ka na may lindol pa yata
Ha? Ang dami ng mga buildings na collapse, may mga tao nang namatay, tapos yata lang, rumored lang yung narinig mo. Anong klase? Buti na lang talaga si Tatay Digong ang na-presidente natin during pandemic, mga kadonatics. May Marawi siege but at that time. Ha? Pero ang dami pa rin nagawa ni Tatay Digong. Nakaraos tayo. Proud pa rin tayo bilang Pilipino that time. Pero ngayon, baha lang ay parang magkakamatay na yung Pilipinas. 'Di ba? Anong klaseng presidente tayo? Tapos yung mga loyalists, hindi ko maintindihan, mga kadonatics. Ang dami dang nagawa ni BBM, pero nung tinanong ko sila, sige, ilatag yung major infrastructure na ginawa ni BBM. Ilatag niya yung mga flagship ni Tatay Digong na pinahinto niya. Of course, ay, nako, ewan ko na lang, mga kadonatics. Kaya't nandito kami lahat upang lahat ng pangangailangan ng mga na-displace, yung nawalan ng bahay, wala ng tirahan, ay mabigyan ng tulong. One night nang nakalipas, rumored pa rin yun sa kanya, yata. Anong klase? Yata, tingnan yung mga comment dito ng mga tao, mga kadonatics. Yata, 80-80, di pa yan sigurado sa pinagsasabi niya. Ngagba. Ang daming nainis, mga kadonatics, naka-hut-hut at ay nako, wala daw sa kanyang sarili. See, how can you be an effective president, mga kadonatics, kung an incident such as this, mga kadonatics, you are not even sure, such as big as this, di ba? Ay nako. Bagong interview ni Inday Sara Duterte, mga kadonatics, sa Ground Zero sa Cebu City. Eto, pakinggan natin. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay-og sa Visayas. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Wait lang, mga kadonatics, Bisaya pala to, so it means I have to translate maybe as a whole na lang, generally. So sabi ni Inday Sara Duterte na alam niya na grabe yung pinagdaanan nyo ngayon, di basta-basta at lugmok kayo. Andito ako para makiramay, parang ganun. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an og pagsalig o paglaom. Magsilbi unta kamong tinubdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. So despite daw na ganito yung pinagdaanan nyo, huwag na kayong mawala ng pag-asa. Kundi magiging mas malakas pa. Ito yung magiging source ng yung kalakasan. Yung buong pamilya, komunidad. Parang ganun. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. May you find strength in one another, and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Shukran. Yeah, diba? Una pa nakarating yung Vice President. Tapos sinasabi ng mga loyalist na saan si Inday Sara. Alam nyo ba, mga kadonatics, alam nyo ba? Inis na inis yung taga Cebu
sa ginawa ni BBM. Bakit? Ang ginawa niya, nagnegosyo pa siya sa 20 kilos na rice niya, mga kadonatics. Ang sabi pa doon, ina-activate namin yung 20 kilos per 20 pesos per kilo na rice sa Cebu City ngayon dahil sa kalamidad, dahil need ng mga tao for 1 month daw, mga kadonatics. Can you imagine? So saan na yung promise niya? Akala ko ba hanggang ngayon nagpapatuloy yung 20 pesos per kilo? Asan na? Promise mo yun, di ba? Ngayon, anong nangyari, mga kadonatics? Parang hindi niya nakuha yung anong tawag dyan, emotion ng taga Cebu. Parang pinahinto. Hindi nakuha yung tiwala ng mga Cebuanos, mga kadonatics. Ayun, pinahinto. Ngayon, pina-activate. From the word pina-activate, it means napahinto talaga. Anong klase yan? Di ba? Akala ko ba magiging nationwide yun? Can you imagine? Remember, pina-activate yun just maybe a week or few weeks before sa election para makuha yung boto ng mga Cebuanos. Wala talaga. Tapos ito, hindi ma-realize ng mga loyalists. Kasi nga, blinded sila, mga kadonatics. Blinded talaga. Hay. Buntag na lang. Ay, gano'n. Pag-bisita ba? Ayos, ma'am. At pag-uma ni ma'am, una sana mo din sa inyo. Yan. Hindi lang nag-photo op, mga kadonatics, kundi buong araw at gabi andyan si Inday Sara Duterte. Ang iba kasi, mga kadonatics, maghatid ng relief, photo op, pagkatapos balik na agad. No, may tulong pa from Davao City ang nilagay doon, relief from Davao City, hindi sa pangalan ni Baste. Hindi katulad ng isa diyan na congressman, mga kadonatics, namigay nga ng bigas. Ando naman yun. Si Atayde, no? Sa kabila ng issue, mga kadonatics, na ganun, pag nanakaw na issue, namigay ng bigas. Tapos, ang nakakapanglula, andun pa talaga yung picture niya, mga kadonatics, sa every sako. Ano yun? Wala talaga. Totally against si Tatay Digong sa mga ganyan. Ayaw niya talaga. Well, God bless sa mga taga Cebu. No? Hindi talaga natin tawag yan, ma-anticipate kung anong nangyari sa buhay natin, mga kadonatics. Kaya, ingat talaga tayo palagi at laging handa. Kasi, it's very hard. Very hard. Life is so uncertain. Life is so uncertain, mga kadonatics. At saka, anong tawag dyan? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kaya, dapat ihanda natin not just our, spiritually, mga kadonatics, is very important. Not just our financially or spiritual. Okay. Eto mga kadonatics. Ping Lacson. Ping Lacson. May nakita tayong post, mga kadonatics, na nagsalita na si Ping Lacson, patungkol sa picture na to. Dito ba? Tingnan nyo. Nag-viral kasi yung picture niya, mga kadonatics, with the Diskaya. Nung April yan, yung April. So it means, kasagsagan ng kampanya, mga kadonatics. Tapos tumakbo ito pagka-senador ay talagang at sinabi niya pa dito, hindi daw siya tumanggap. Wala ngang nagtanong, mga kadonatics, na nabigyan ka ba ng pang-campaign ko, fan. At ito yung sabi niya. Basahin natin. Lacson clarifies photo with
Discayas. Nako, denies receiving campaign contribution. Oh, inunahan niya na. See? Ganyan mga kadonatics, ganyan. Blue Ribbon Committee chairman to ha. May photo op with the Discayas. Can you imagine? Senator Panfilo Ping Lacson has denied any personal ties with the Discaya family after a photo showing him with them circulated online, insisting the encounter was incidental and brief. Brief ha? 20 minutes? Brief yan ha? I did not know that the Discayas, and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. That meeting took around 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes mga kadonatics. Siguro roughly estimated na lang yan ganyan mga kadonatics. Pero even more than that. But that time, 20 minutes, it's not just random mga kadonatics. Ang sabi niya dito kasi, that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee things. Parang sabi niya na parang lang, halubilo lang daw, 15 to 20 minutes. Ang dami nyo nang matatapik dyan. Especially ganito, si Ping Lacson, the senators, and then contractors, mga kadonatics, ay talagang mga important matters yung mga pinag-uusapan dyan. Madalian lang, we don't know kung 50 to 20 minutes lang. Kasi hugas kamay ka no? Dapat yung pinakamababang time yung ibigay mo. The senator explained that the photo was taken in the last week of April, just before the close of the campaign period for the 2025 midterm elections. Just before. See? Before pa sa election mga kadonatics. I don't know kung ito lang yung first photo nila or may conversation sila through phone mga kadonatics at dito lang nagka-meet, di ba? Wag kami, Lacson, kaya napakabayas mo. He added that the family was brought to his Taguig office by campaign supporter. Bakit? Bakit sila dinala sa office mo, Lacson? For what? For what? Who had invited him to a rally in Davao, which he declined. By the way, I did not receive, nor, inunahan mo na, okay, nor did the Discayas offer any campaign contribution in whatever form, he said. Wag kami, uto-uto. Wag kami, hindi kami uto-uto. Wag kami, Lacson, wag kami. Meanwhile, Cavite Representative Kiko Bersaga, who posted the photo, has called for a probe into the circumstances behind the photograph, questioning what appeared to be a private meeting between the lawmaker and the Discayas. Si mga kadonatics, ay dapat lang talagang imbestigahan to. Imbestigahan ng photo. Pero paano? Paano ba imbestigahan tong photo na to? Yung nag-iimbestiga sa flood control mga kadonatics, ay si Lacson, ang chairman. Maglalagay sila ng independent investigation for this? Hindi ito papansin ni BBM or sinong kahit pag gustuhin ng minority ng mga senators, mga kadonatics. No, hindi. So, paano yan? Ay nako, talagang mga kadonatics, kakaiba. Kakaiba ang mga nangyayari ngayon. Once na kalyado ka ni BBM, ang daming mga issue sa'yo. Kasi nga mga kadonatics, ay kung ano yung puno, ngayon, ganun din yung bunga, di ba? Eto, nagsalita na si Senator Bato de la Rosa kung bakit. At sabi niya dito mga kadonatics, bago daw pumanaw si Tatay Digong. Nako, good news pa rin mga kadonatics para sa atin kasi, na-aprobahan yung Senate resolution nila na dapat i-house arrest na lang si Tatay Digong sa Davao City. At ito yung sabi ni Senator Bato de la Rosa mga kadonatics kahapon. Thank you, Mr. President.
Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA Nako. para sumali sa NPA. Oh, no. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur. Telegrama. Nakarating sa PMA, Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA. Bahala na kung ako'y patayin ng NPA kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Nako. Nung araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila'y nakitira dyan sa squatters area, sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Ay, grabe pala, no? Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y graduate ng PMA, assign ako sa Davao at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nanghihina na, ang pakiusap niya, Dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahunting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uuwi ka, hindi kita mabantayan dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi man lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko. Oh no, napakasakit noon mga kadonatics. Oh no, that is so sad. That's the first time na narinig ko tong story na to kay Senator Bato. Kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago tayo
bago huli ang lahat, alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Mr. President. Sure, the leader. Oh, no. That was so sad. So sad. At alam nyo ba mga kadonatics, sa mensahe na yon ni Senator Bato, may tatlong nag-no, nag-against mga kadonatics. At alam nyo na kung sino yan. Si Kiko Panghilinan, na ewan ko kung sino bumoto. Si Risa Hontiveros, virus talaga yan mga kadonatics. At si Bam Aquino. Ay, tatlong yun mga kadonatics ang nag-against sa mensahe na yon, sa resolution na yon. Ay talagang naman mga kadonatics, talaga. Ha? Ang kupal talaga. Ewan ko paano nanalo tong dalawang to. Ha? Huwag na natin ibalik yung mga virus na yan mga kadonatics. At ang dalawang naghugas kamay, itong presidente at si Raffy Tulfo. Naghugas kamay, mga bungok. 15 ang yes mga kadonatics. It means napasa talaga yung resolution na yun. 15 at may apat ata na absent at that time mga kadonatics, sa Ron Padilla, Lito Lapid, Villar at ewan ko sino pa. At least mga kadonatics napasa at alam ni Tatay Digong, malalaman ni Tatay Digong na majority pa rin na naniwala sa kanya sa Senado. Good job, Senator Bato de la Rosa, good job. Actually, 15 ang nagpasa sa resolution. Amidst of this, ang silver lining mga kadonatics, may naniniwala pa rin ka Tatay Digong. At least itong Senado mga kadonatics na alam naman natin na talagang may kulay. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi mga kadonatics. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw. We might be gone in few days, few months. We don't know. Be prepared spiritually talaga mga kadonatics. Yan talaga ang pinaka-importante. Ingat palagi. God bless you. Bye-bye.